Yun mga sangkay, ito na yung Ace na nirepair natin. Yung kanyang battery na 2S2P, pinalitan natin ng 2S5P. So, bali, tumaas yung capacity natin. Yan. So, ito, just on check natin. Tatagal ito sa tugtugan. So, yan, try natin, sound check. Ang lakas nito. Oh. Yun, good day mga sangkay. Welcome po ulit sa ating munting YouTube channel. Yan. Ngayon po, mayroon tayong gagawin dito na Bluetooth speaker. Yan. Ito po ay Ace na brand. Tapos yung kanyang model ay DP 1942. So, ang issue nito, madaling mag-lowbat. Lalo na pag pinagana mo yung kanyang lights. So, pag full, tapos pinatugtog mo siya, tapos medyo nasa 80% ka sa volume niya, di nga abot ng 1 oras, lobat agad eh. So, nakakabitin talaga. Tapos naman, pag binuksan mo naman yung kanyang lights, yan. Baka nasa kalating oras lang. So, ganyan siya kaganda. Yan. Ang problema, yung lights na yan, hindi ko ma-enjoy yan pag nagkakanta ako kaya nagpapatugtog ako. Kasi pag ginamit ko yan, saglit lang. Malulubat agad. Pangit naman yung pag habang ginagamit mo, naka-charge. Hindi maganda yon para sa sa unit mo. Masisira agad yung BMS ng battery mo. Iinit yun eh. So, ang solusyon ko nito, palitan ko ng battery. I-upgrade ko yung kanyang battery. Yan. So, yan. Marami naman tayong battery dito. So, walang problema. Kung battery lang ang pag-uusapan. Kaya lang, hindi ko talaga to ginagalaw. Kasi syempre, ano ba talaga yung kanyang magiging performance. So, yun. Yun lang yung naging ko. Yun lang talaga yung naging issue niya. Madali siyang maglobat. Yan. Madali siyang maglobat, lalo na pagbukas yung lights. So, ang gagawin ko dito, i-upgrade ko yung battery. Tingnan ko kung pwede kong dagdagan lang ng battery o palitan talaga ng panibago. So, yun mga sangkay, natin, babaklasin ko. So, patayin ko muna to.
So yun mga sangkay, natanggal ko na yung yung battery ng ating Bluetooth speaker. So yun. Ito yung laman niya. 18650, 4 na piraso. Naka 2:2P siya. Ibig sabihin nito, 7.4 yung battery voltage nito. 2:2P. 2 series, 2 parallel. Yan. So, kaya pala madaling mag-lowbat kasi ito, ang mga gantong battery na 18650, generic battery lang kasi to. Karamihan talaga sa mga Bluetooth speaker, power bank, ganito yung laman. Pag hindi ganitong kulay purple na battery, madalas kulay blue. Ganito. Itong kulay blue na to, pareho silang 18650. Yan. Pareho sila. Pero pareho silang generic. Common na talaga to sa mga power bank na yung mga previous na power banks pag bumibili tayo ng cellphone. Ganun. Yan talaga yung kalalasan na laman ng power bank. O kaya yung mga Bluetooth speaker na nabibili natin sa mga tiyanggi-tiyanggi. Ganun. Yan. Yung mga gantong power bank. Baka next video, yung gawin natin, ayusin ko. Palitan natin ng battery din. Palitan natin ng branded na battery. Yun, nasingit ko lang yun. Para paano ko na ganun talaga yung battery ng mga natin. Mga Bluetooth speaker na gawa. Yan. So ito, 18650 na generic. Bali yung talagang capacity nito. Iba ko lang kung di ako nagkakamali. Ano nyo na lang ako kung mali ako sa ko. Nasa 1 each lang per piece. So bali yung minsan nga wala pa Yung meron nga isa, yung gantong kulay blue na ko 500 nga lang ata 0.5 each. So yun. So kaya medyo madali mag-lowbat kasi nga generic, tapos maliit lang yung capacity. So yun nga, yung battery voltage natin dito is 7.4 nominal voltage. Yan. So ang gagawin natin 7.4 din para tugma pa rin dun sa board ng ating amplifier, Bluetooth speaker, tsaka dun sa kanyang BMS. Tinanggal ko yung BMS ito So yun, gagawa tayo ng pangpalit dito. So ang gagawin ko, ganito. Hindi ko kasi pwedeng dagdagan lang ito. Hindi kasi pwedeng dadagdagan ko lang ito. Halimbawa, ganun. 4 na piraso na ito, tapos dadagdagan ko siya ng 6 para mapataas ko yung capacity. Ganun. Hindi pwedeng ganun Kasi ito, iba yung capacity nito Yung aking ito Samsung brand to Kaya lang, hindi ko to pwedeng gamitin kasi binubuo ko ito pang solar power generator, yung maliit lang na solar power, pang backup power lang siya. So yung available ko dito na pwede kong gamitin, tapos nasa 50 piraso lang siguro. Itong 18650 na to, yung kanyang brand, yung kanyang model, CGR 18650 CE ng Li-ion battery. Yan. Made in Japan. So, nakuha ko to sa lumang laptop battery. 0 volts to noon nung pagkakakuha ko galing sa pagkaka-recover ko sa battery. So, pinaprocess ko na lang yan para mabuhay uli. So, bali ngayon, okay na yung voltage nito. Fixed na. 4.2. So yun, balik tayo dito. Ang gagawin ko, kaya ko sinabing hindi ko pwedeng dagdagan lang ganun para tumaas yung kanyang capacity. Hindi pwedeng ganun. Ito kasi 1 each per piece lang. Samantalang itong Samsung ko nasa 2,500, nasa 2.5 each per piece. So maganda pa kasi ito So yun. So, hindi ko pwedeng dagdag kasi walang silbing yung battery natin. Kasi pag pinagdag mo lang siya ng ganun, kung ilan yung pinakamaliit na capacity, yun pagbabasihan ng BMS. Halimbawa, chinarge ko tapos siyempre mauunang mapulit itong ating ating original battery ng Bluetooth speaker kasi mababa yung capacity. So pag na-full na ito, hanggang dun lang. Hindi na ito bibigyan itong 6 na dadagdag natin. Kumbaga,
doon na mag-trigger si BMS na full na. So, di na niya bibigyan itong 6 na to. Kasi ito na una na full eh. Madidetect niya kasi na full na ito. So, kung alin yung pinakamababa yung capacity, yun yung masusunod sa charging capacity niya. Hindi pwedeng ganon. Kasi sayang lang yung battery natin kasi 1 is lang naman yung mailalagay dito per piece eh. Samantala, kung wala ito, papalitan talaga natin ng buo. So, ang mangyayari nun, ganito. Bala ko kasi, hindi ko lang papalitan. Dadagdagan ko pa. Pero same voltage pa rin sila. Ang gagawin ko, 5. Ganyan. So, ang mangyayari, 2S, 5P. So, tataas yung voltahe natin, yung battery voltage natin, same pa rin dito. 7.4 nominal voltage niya. So, pag ganito yung gamit natin, mananatili pa rin yung ating 7.4 volt. Pero yung capacity natin, so yun yung gagawin natin. Tapos ililipat natin yung BMS. Okay rin naman yung ilagay dito yung BMS nito. Pwede ko rin ilagay dito kasi naka 2is din yung ano. Itong battery setup natin na ganito, 2is 5P. Pero yung ating BMS, 2is din yun eh. Kaya pwede yun dito. So yun. Nagawa tayo. Ito na, yung ating battery pack na ipapalit. Yan. So, yan naman yung diferensya. So, lalagay ko dito 5 piraso lang. 5 piraso papunta rito. So, bali 10 piraso ito yung nilagay ko. Ito yung i-replace natin. Itong battery na ginamit ko, itong 650. Yung capacity nito is 2000 milliamperes. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong 10 piraso sa 2S. So, bali yung capacity nito is nasa 2, 4, 6, 8, 10. So, itong maliit na battery natin, nasa 10 Ah to. 10 Ah yan. So, malaki. Yung magiging battery ng ating ipapalit. So, ito yung ipapalit nating battery. So, medyo mataas-taas na to kaysa dito. So, sana mapagana natin ng maayos. So, yan mga sangkay, ito yung pinalit natin. So, nakabit ko na rin yung BMS niya. So, tester natin para makita nyo. Pareho talaga. Yeah. Pasensya na guys, medyo maliit yung ating maliit yung ating tester. Ito lang kasi yung tester na meron tayo. Meron tayo doon, malaki naman yan eh. Ito kasi ginagamit ko to sa pag-install ng solar. So ganito yung ginagamit ko. Ito talaga yung dala-dala ko kasi maliit lang siya, madali siyang gamitin. Ito yung tester natin. Dito yung lumang battery. So ayan, 8 volts siya. Ano? 8.0. So, yan. So, ito naman yung gawa natin. So, yan. Ito yung gawa natin. Nasa 8.12 volts. Medyo mataas lang ng kaunti. Pero maliit lang yan. Sobrang liit na yan. Halos sim na rin yan. Ayan. 0.8.12. So 8 volts siya. 8.1. Ayan. So ito yung ating battery pack na ipapalit. Kasi ito yung sa original natin. Ulitin natin. Ayan. 8.5 volts. So yun, kabit na natin. So ito na mga sangkay, kakabit na natin.
So, bali, itong original battery niya, dito siya nakapesto dati. So, dyan. Kung ginawa ko, inabas ko ito. Itong parang block niya. Para dito natin may lagay ito. So, ganyan. Dito siya dati, oh. Dito siya nakapwesto. Ayan. So, ngayon, nilipat natin dito. Ayan. So, bali ito yung kanyang terminal. Kabit natin para matesting natin. So, yun. Nakikabit na natin. Sana gumana. Di ko na nga pala ito, no? Di ko na nga pala ito nilagyan ng pandikit. Di ko na ito dinikit kasi may ipit naman, tamang saktong-sakto lang yung kanyang cover na to, ipit naman. So, di ko na nilagyan ng pandikit. Para kung sakaling mag-repair, dali na. Wala na akong babaklasin na tigas. Yan, balik natin. Sana kasya. So, yun. Sakto lang mga sangkay. So, bali, on natin. Yun. Oh. Gana. So, yan. Bit natin na. Pag ganyan ba naman, magpapatugtog ka na may lights na ganyan, ang ganda sana. Kaso nung ito yung battery pa niya, hindi ko siya magamit eh. So ngayon, may enjoy ko siya. So yan. So yan, goods na goods yung ginawa natin battery. Nga pala, flex ko nga pala sa inyo. Itong aking DIY Bluetooth speaker. Yun mga sangkay. Meron akong video nito, kaso di ko pa siya na-upload. Kasi may problema ako sa pag-edit. Kailangan ko pang i-edit na maayos eh. So yun nga pala ngayon, sinacharge ko yan. Yan o. Yun, naka-charge. So bali yung charger na yan, 12 volts 2 amps. Kasi ito, chargeable din to. Yung ginamit kong battery, ganun din yung ginawa ko rito. Naka 18650 din to. Pero 12 volts na gumamit ako ng 15 pieces battery pack. Yun. 12 volts na 15 pieces yung ginamit ko. So, yan siya. Diyan ko natin makikita kung ilang percent yung battery niya. So, yan ngayon. Sinacharge natin yan kasi nalubat yan kagabi. Di ko napatay. Patugtog ako na. So, yan yung kanyang capacity ng battery ngayon. Nasa 40% pa lang. Kaka-charge lang natin ito. Yan. So, bali yan yung ating D50 amplifier. Yan. So, yan. Battery. So, bali chargeable yan siya ngayon. So, yan. Yan, maraming salamat mga sangkay. Yun lang muna sa ngayon.